Simpatyan ng fans at celebrities bubuhos sa iwalayang Catherine Bernardo at Daniel Padilla. Grabe, ang bilis naman ang order ko. Pero mas mabilis ako. Tila bang lumiliit na ang mundo. Gaya ng napapanood sa TV at social media, madali natin sila nakikita. Hindi na natin kailangan umalis ng bahay para makichismis pa. We are now living in a globalized world. It is now borderless and timeless. Imagine a world with different nations but with one global government and with one global citizenship. Paano kung nasa mundo na tayo na may isang gobyerno na lahat ng mamayan ay pantay-pantay at tinatrato ng patas? Hindi ba masarap mamuhay sa ganong mundo? It is a very ideal place for our future generation. But is it achievable? Ano nga ba ang global citizenship? Citizenship is defined as the position or status of being a citizen of a particular country. In Filipino, ito ang pagiging pagkamamamayan natin sa isang bansa. Ngayon, idagdag naman natin ang global sa citizenship. Base sa definition natin kanina sa citizenship, it is being a citizen of a particular country. So, pwede natin isipin na ang global citizenship naman ay ang pagiging citizen of the world o ng mundo. We can say na lahat tayo ay isang global citizen. So, ano ang dapat mo, dapat ko, dapat nating gawin? As a global citizen, we have the responsibility to address global challenges, make the world a better place, and to promote peace, not just for a specific country, but to the whole world. Global citizens are aware of the world beyond their immediate surroundings. They seek to understand global issues such as global rights, environmental sustainability, poverty, and social justice. Ang obligasyon natin ay mapangalagaan at masustain ang ating mundo para sa ikabubuti ng bawat mamamayan, pati ng buong mundo kasama na rin ang future generations. Ang simpleng pagtapon lang ng ating basura sa tamang tapunan ay nakakatulong na sa ating mundo. Proud ako sa sarili ko na ako ay isang global citizen. Ikaw, anong aksyon ba ang gagawin mo bilang mamamayan ng mundo? Anong aksyon ang gagawin mo to achieve a world where everybody is treated fair and equal? Opening YouTube. Hello everybody, my name is James Peterson Esores, and today we are gonna play Minecraft while discussing the 3 conceptual problems of global citizenship. Let's get started. So, global citizenship is a concept that encompasses the ethical and moral aspect of global citizenship, which includes the concept of pagkatao. This concept is not based on legal categories, meaning there are no global rules, norms, or management for global citizens. However, humans are still accountable for humanity, and everything we do represents itself. Next problem. Hard to master sentiments, which means difficulty in expressing something, or in our topic, difficulty in expressing global citizenship. National is easy, global is difficult. Now what does this mean? One of the challenges in global citizenship is the difficulty in expressing this concept. National citizen refers to citizens of one nation or country, while global citizen involves embracing a global perspective and considering oneself a global citizen. Ooh, creeper. Another sentiment is no flag, no song, no identity. This means that every citizen must have a sense of belonging to one country to be called a citizen. Every country in the world has a flag and a song, meaning there is identity in every people in that country. Wow! Global organization which operate on global scale addresses issues beyond national boundaries, play a crucial role in promoting cooperation and advocating for shared values.
Global citizenship involves recognizing the interconnectedness of the world and actively engaging with these organizations to contribute the positive global change. The third problem, which is the elitism, is another problem in global citizenship as it refers to the beliefs that certain individuals should have a greater influence, authority, or privileges than others. This can lead to balance between personal and environmental responsibility, which may seem selfish, but it is an ethical approach to surviving. A cosmopolitan person values different culture, beliefs, and perspective, and is open to engaging with people from various backgrounds to feel a sense of responsibility towards global issues, strive to contribute to a more interconnected and harmonious world. So, in addition, these challenges, global citizenship also faces other problems such as nativism or ultranationalism, challenge to multiculturalism, and religious vandalism. What's that? What's the other bite of 87? Ups, mga bata, wag niyo panoorin to, cancer sa utak to. Tara na, tuklasin natin ang mga problema at dapat nagawain ng isang global citizenship. Problema na naman. Kadami-daming problema na yan. Tara, panoodin natin ang ibang klase ng problema. Yun. Ang mga problema na kailangan mabigyan ng solusyon. Global citizenship at ang role na ginagampanan nito sa paglutas ng mga global problem. Ngayon, lahat tayo ay bahagi ng maganda at magkakaibang mundo. Ngunit kung minsan, nakakalimutan natin na ang ating mga aksyon ay maaaring magkaroon ng malalaking epekto sa ating kapaligiran. Tingnan ang mga problema na ito, hindi sila limitado sa isang bansa o isang komunidad. Nakaka-apekto sa ating lahat at narito kung saan ang panandaigdigang pagkakamamayan ay pumapasok. Ito ay tungkol sa pagkilala na lahat tayo ay konektado at ang mga solusyon sa mga problemang ito ay madalas na nangailangan ng pakipagtulungan sa isang global scale. Human dignity is global and universal. Human dignity is not a privilege reserved for a select people. It's a birthright of every individual on this planet. It's the inherent value and worth that each person carries by being human. Forcing ourselves to think outside of our countries, na-impluwensyahan tayo ng kultura, tradisyon at halaga ng ating bansa. Ngunit ang pagpili sa ating sarili na mag-isip ng lampas sa mga hangganan ngayon ay maaaring magbukas sa isang buong bagong mundo ng pag-unawa. Global citizenship is a way of living that recognizes our world, which is a connection in interdependencies. Our choices and action may have repercussion for people and communities locally, nationally, or internationally. Ang global citizenship ay nagpapalaki ng personal na paggalang sa iba, saan man sila nakatira. Hinihikayat nito ang mga individual na mag-isip ng malalim at critical tungkol kung saan at ano ang pantay at pakatarungan at kung ano ang magpapababa ng pinsala sa ating planeta. A global citizenship is someone who, aware of the wider words and sense of their own role as a world citizen, this having a broad understanding of global issues, geopolitical events, and interconnectedness of the world. Global citizenship, someone who respects and values diversity, involves recognizing and appreciating difference in cultures, ethically, religion, gender, and other aspects. A global citizenship, someone who understanding of how the world works. This suggests
possessing knowledge about global system, politics, economics, and social structures. Global citizenship, someone who enraged by social injustice, reflects a strong emotion, response to unfairness, inequality, and injustice, indicating a commitment to social justice causes. A global citizenship, someone who participate in the community in various levels from local and to global, involves active engagements in community activities, whether at the local, national, or global scales, contributing to positive change. Global citizenship, someone who willing to act to make the world more equitable and sustainability, to demonstrate a proactive approach to addressing issues such as poverty, environmental sustainability, and social equality. A citizenship, someone who takes responsibility for their action, being accountable for person choices and behaviors, considering their impact on both the local and global community. So hanggang dito na lang mga cancer. At ngayon nalaman natin ang mga problema at dapat nagawain ng isang global citizenship. At salamat sa pagsayang ng oras nyo sa walang kwentang bidyong to. Palakpakan. At yun na lang, hanggang dito na lang tayo guys ha. Mga inanak, ako si Ninong Dwayne at magluluto tayo ngayon ng sinigang na hotdog. Habang nagluluto ako, ay kukwentuhan ko kayo about sa Global Filipino. Ang Global Filipino. Ang ekonomiya ng Pilipinas ay nasusukat sa income ng bawat mamamayan sa trabaho na nagko-connect sa iba't ibang kultura globally, katulad ng mga OFW natin na lumilipad sa iba't ibang bansa para lang makapagtrabaho. Sa abroad kasi, malaki ang kita nila doon. Kaya mas ginugusto nila na dumaong doon sa iba't ibang sulok ng bansa. Ang init dito sa kusina. Ay, habang nakasalang ang ating sinigang na hotdog mga inaanak, ay sasabihin ko na ang pangalawang rasyon. Isa pa ang mga BPO na galing sa mga foreign companies na nagbibigay ng trabaho para sa mga mamayan nating Pilipino na katulad ng mga call center na trending ngayon. Pangatlo ay ang pag-export natin ng mga local goods katulad ng pagkain, tela, raw materials at iba pa na wala sa ibang bansa or hindi na lang siya accessible katulad na sa atin. Madalas na pinag-exportan natin is mga kapitbahay natin na Asia and sa Amerika or Europe. Ay, mga inaanak, yung pang-apat naman, isa pang malaking factor ng income ng ating bansa ay ang turismo. Mga tourist spots natin like beaches sa Palawan, Boracay, or mga underground caves. Pwede rin natin i-apply ang mga historic places natin, ang mga rich cultures natin at delicacies. Isa ring factors ang bigas sa atin kasi nako-consider tayong 8th largest rice producer since marami tayong mga lupa na pwede pang pagsakahan sa mga probinsya. Dahil sa bigas, at nakakapag-import tayo sa mga karating-tating bansa na hindi ganun ka-accessible ang rice or bigas. Ayon rin sa mga historians, ang archipelago ng Pilipinas ay na-engage sa mga extensive trades or ibig sabihin ay wide range ng trading since then nung pre-colonial period or nung hindi pa tayo nasasakop ng mga Spanish. Meron na tayong sariling trading noon na bago pa tayo makolonize ng mga ibang countries, pati na rin nung binigyan tayo ng sariling governance ng Amerika, although puppet tayo ng Amerika noon, ay nag-side tayo sa Amerika during the Cold War sa pagitan ng US at USSR. Oo nga pala, mga inaanak, muntikan ko na malimutan. May nag-iisa pala tayong bisita dito. Si Ginoong Halimaw, Noy TV. Noy TV.
What's up mga power? So, andito ako para dugtungan ang sinimulan ni Ninong Dwayne. Isa ang Pilipinas sa tumulong sa pagbuo ng anti-communist regional body. Ito ay ang C2 o ang tinatawag na Southeast Asia Treaty Organization. Ito ay binubuo upang mapigil ang di umanong paglaganap ng komunismo. Even yung informal economy ay nakasurvive dahil sa kanilang mga regional and global connections. Tama. Meron ding mga baril, drugs, and illegal immigrants float sa South Philippines, Borneo, Sabah, Singapore, at Southern China. Ang mga Pinoy din ay na-adapt na ang English language sa ating bansa, kahit sa American culture hanggang sa basketball and fashion like hip-hop. Kasama rin sa iilang na-adapt ng ating bansa ay ang Japanese, Korean, pati na rin ang Mexican popular culture. Japanese? Korean? Mexican? Gusto ko yan! Particular sa mga boy or girl bands at kasama rin ang mga telenovelas. Ang kagustuhan nating preservation of tribal Filipino ay nagkaroon ng di inaasang reverse flow na kung saan ay ang ating mga lokal ay napapadala sa ibang bansa. These are the indicative of global connections. Papakainin mo ako, di ba? Oo ka. Magsasalita ka ba muna? Hindi, papakainin mo muna ako bago ako magsalita. Ang ating bansa ay talagang apektado ng globalisasyon. Ngunit ay hindi nga lang lahat ng Pilipino ay nagbe-benefit dito. Pero sa makatotal ay mayroon pa rin progreso ang ating bansa. So mga ayun lang. Dito na nagtatapos ang aming The Global Filipino. Chicken Pera. Peace. This is Smart Daily, and this is Global Citizenship.